Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa makabagong panahon, hindi maikakaila ang halaga ng digitalisasyon. Kasama na rito ang sektor ng agrikultura na pundasyon ng ating ekonomiya. Kaya naman, ang Department of Agriculture inilunsad noong nakaraang taon ang kanilang Centralized Data Command Center at lahat ng attached agencies ng kagawaran ay kailangan magsumite ng mahahalagang datos para mapag-aralan at magamit para sa angkop ng mga polisiya. Paano nakatutulong ang DA Command Center para tugunan ang presyo ng agricultural products at mapanatiling maayos ang kita ng agricultural workers? Alamin yan mula mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Masagana, Pinas sa DZRH. Ngayong Sabado, July 11, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa masaganang Pinas. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Uy, TGIF na pala. Magandang umaga po sa lahat po nating mga kababayan. Tayo man po ay nasa Luzon, nasa Visayas at sa Mindanao. Kumusta? Happy Friday morning! Ika-10 na po tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 10, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Standby, meron pa rin po tayong pasyente sikapin nating matulungan ngayong umagang ito ng TGIF. No? Mawalang pasok. Yan, pahinga din. Huwag lang lakwat siya. Mahirap naman maglakwat siya pag naulan, ano? Pero hindi naman masyadong ulan. Ayan, taga Quezon City yung ating pong pasyente, no? Sigapin po nating matulungan ngayong pong Friday morning. Sabi ng Pag-asa, bumagal, no? Habang nasa Philippine Sea po itong bagyong Inday na bahagyang humina, no? Nariyan po sa Philippine Sea sa silangan ng Hilagang Luzon. Tama ba? Mayroon pa signal number 2? Sige, mamaya malaman natin sa Pag-asa. Kasi yung pinakahuli nila kanina, signal number 2, Northern Luzon, nakataas pa rin. Oo, kabilang ang Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. So, huling namataan po itong Typhoon Inday. Ayan,
kanina po, no, layong 740 kilometers per hour. So alamin natin, dahil yan po ay nasa layong 70 kilometro silangan ng Calayan, Cagayan. Malakas pa yung hangin, 155 kph pa. At yung gustiness niya, 190. But then, alamin natin, nasa linya na natin ang DOST Pag-asa. Ayan, alamin natin ano na yung kilos ngayon ng bagyong Inday. Yung oras na ito, 10:21 in the morning. Ma'am Charmaine Barilla, good morning. Magandang umaga din po, Ma'am May, maging sa lahat ng ating mga kapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, si Bagyong Inday nga o Typhoon Inday ay patuloy pang humihina habang bumibilis yung pagkilos nito pahilagang kanluran dito sa may silangang bahagi ng Batanes. Hulingayang namataan sa layong 640 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot hanggang 185 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos pa northwestward o pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo ay patuloy ngayong kumikilos pahilagang kanluran hanggang sa makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility bukas na umaga o hapon. Nananatili pa rin na malawak yung extent na malalakas na hangin nito, kaya naman nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa may Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ang nakataas na labing bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan, kasama rin ang Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at eastern portion ng Ifugao, including Ilocos Norte. Patuloy natin pinag-iingat yung mga ating mga kababayan sa piligrong dala ng malalakas na hangin. At in terms naman ng malalakas na mga pag-ulan, pinakamalakas nga ngayong araw sa may Batanes, Occidental Mindoro, Antique, including western section ng Central Luzon kasama ang Metro Manila, western section ng Calabarzon, southern Luzon including Mimaropa, pababa hanggang sa western section ng Visayas at Mindanao. Muli mag-iingat yung ating mga kababayan sa piligrong dala ng mga lalakas na mga pag-ulan, gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil magpapatuloy pa yan sa susunod na 3 araw. Maaring umakyat dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon at mabawasan na yung mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao starting tomorrow. At in terms naman ng gale warning, nakataas pa rin dito sa may northern at eastern seaboards ng eastern seaboards ng Luzon. Muli, inaabisuhan natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari, ipagpaliban muna yung paglalayag dahil delikado pa rin ang pagtaas ng mga pag-alon. At yan po ang ating latest. Ma'am Charmaine? Yes po, Ma'am. Oo, isa lang nabanggit ninyo, magpe-persist yung pag-ulan at 3 days, tama ba yun? 3 araw. At then, yung sipa nung habagat, yung pag-enhance ng habagat at ulan yan, kumbaga, hindi pa yan gaanong nararamdaman ngayon, di po ba? Kaya hindi pa ganun kalalakas yung pag-ulan. Yes po, tama po kayo. Sa area po natin dito sa Metro Manila, posible po na yung malalakas pa, bukas pa po. So Metro Manila at yung mga karatig probinsya na apektado talaga directly ng southwest monsoon ng habagat. Yes po, tama po kayo. O kasi baka mamaya magpakampante yung ating mga kababayan kasi mayroong mga hindi na, sabi nila, hindi man sila nakararanas ng ganung mga pag-ulan. Yes po, tama po kayo. And so sa itong bagyo medyo bumagal siya pero nangangahulugan ito, nalalabas na rin ito by tomorrow, no? Tama? Yes Sabado? po, tama po kayo. Sa kasalukuyan po, may pagbilis na rin po siya na umaabot pa rin ng 20 kph naman. Medyo, oo nga. Wag lang mag-10 ano. Yes po, tama po. Kasi ano na naman yan, matutulog na naman. Yes po, tama po kayo. Mapapatagal na naman yung paglabas niya. Oo, kasi ang ano natin, yung impact kasi, di ba, yung pag-enhance ng habagat, medyo, alam nyo na, pagka ganyan, yan ang pinangangambahan. Kaya nga, maaga pa lang ay naka-alerto na ang mga kinaukulan Yes po, tama po kayo. Baka meron kayong advisory? Meron ba tayong nakataas na rainfall advisory? Yes po, meron po tayo nakataas na rainfall advisory dito sa Metro Manila. Then, in some parts po ng Central Luzon, may nakataas na rin po na color-coded na umaabot na ng yellow to orange. Yung pag-ulan, yan ay ramdam na po sa Batanes, di po ba? Yes po, may mga record na po tayo ng mga pag-ulan sa Batanes area.
Yan, okay. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Thank you. Yes po, maraming salamat. Mga kaibigan, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Ayan ha, huwag tayo magpakampante. Kaya nga merong suspension ng klase sa ilang lugar dito sa atin sa Metro Manila. Kanina naulinigan ko, maaga pa lang eh. July 10, dahil nga po dito sa epekto nitong bagyong Inday at palalakasin po yan at pinalalakas ang habagat. So meron pong mga cancellation. Again, kanina, lungsod ng Maynila, kinder to senior high school, public and private. So public and private. And then, Caloocan City daw, all levels. And then, public and private. Valenzuela City, all levels, public and private. Las Piñas, ganun din po. All levels, public and private. And then, Quezon City, public schools, Child Development Centers, kinder, grades 1 to 12 at maging yung ALS, yung Alternative Learning System. Sa Mandaluyong, walang in-person classes preschool to grade 12 and then the ALS, private and public. Marikina, all levels, public and private, gayon din po sa San Juan. All levels, public and private. Ayan. So tayo po kung hindi naman kailangan lumabas, wag nang pumulan lalabas. Kahit ngayon lang ay yung pag-ulan. Maramdaman daw yan bukas. Pati yung Philippine Coast Guard, nag-suspend din po yan ng mga sea travel, particular daw po dyan sa lalawigan ng Camarines Norte at Catanduanes, doon po sa mga nagtatanong pa hanggang sa mga oras na ito. At yan po ay patuloy na pagtutok po sa magiging epekto ng Tropical Cyclone Inday. So ibig sabihin, pinagbawal munang bumiyahe yung mga sasakyang pandagat na merong 250 gross tons daw pababa, Diyan po sa Camarines Norte. But then, yung lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa Catanduanes, hindi na rin pinayagan pong bumiyahe, maglayag. Mataas, dahil nga po nakataas yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1. At syempre, naka-alerto yung ating mga Coast Guard personnel. At naka-high alert ang mga Coast Guard stations sa rehiyon at patuloy yung mga koordinasyon po na ginagawa para nang sa ganun ay mapalakas po yung paghahanda pa rin until now. At dun sa pagtutok sa epekto po ng bagyong Inday, dun po sa mga, of course, affected areas. Mga kaibigan, standby lang po. At tayo po ay may pasyente, sikapin na nating matulungan agad-agad mula po sa Quezon City. Standby. Oras po natin, 29 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD
o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful!
Popcorn. Amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Meron po tayong pasyente ngayon pong Friday morning. Siya po si Ate Emmy Rose Noche. Aba, pangalan ni Noche, apelido. Noche. 46 years old, taga Immaculate Conception, Quezon City. Siya po si Ate Emmy Rose. No? Na-diagnose po siya ng sakit. May kinalaman sa colon. And then, meron din po siyang heart failure, Ang kanya pong ospital kung saan po siya nagpapa-check up lagi-lagi sa Quirino Hospital. At ngayon, kailangan daw po niya magpa-2D echo. Libre naman daw po dyan sa Quirino. Kaya lang, matagal ang schedule. Actually, ganun nga. Dami dito nagpupunta sa atin. Sobrang natatagalan dun sa schedule. So, wala po siyang kakulang halaga para dyan. Dati daw po siya nagtatrabaho, dahil sa kanyang sakit ay hindi na po siya nakabalik. Pagkatapos po nung procedure sa pagpapagamot, ayan, siya po ay nabigyan naman po ng charity ID, Diyan po sa St. Luke's. At nakapagtrabaho siya ulit. Solo parent po si Ate Emmy Rose, PWD, may 5 anak. At 2 po yung nag-aaral sa kolehiyo. Ayan, dahil po sa kanyang sakit, medyo nahirapan po siyang maglakad-lakad, para humingi po ng tulong. Ayan, nandyan na, nasiling na natin si Ate Emmy Rose. Ate Emmy Rose, magandang umaga. Good morning. Yes, ma'am. Good morning po, ma'am Binaohan. May na lang. Kompleto pa yung apelido ko. Ikaw talaga. Okay, sorry po. Anong tawag sa'yo? Emmy o Rose? Kahit ano po, Rose na lang po. Rose. Kasi 2 pangalan mo, Emmy and Rose. Kahit ano po doon. So ngayon, Ate Emmy Rose, hindi ka na allowed na magtrabaho? Allowed pa naman po, kaya lang pa. ito nga po, bali blessing in disguise nung last, yung isang araw lang po,
Lumapit kasi ako kay Tulfo ngayon na pa to the echo ko, kaya lang 4 days daw malalaman yung resulta. Okay. Ang problema ko po, ma'am, yung sa spinal ko tsaka yung sa tuhod ko. Kasi kapag once na napapagod ako, hindi na ako makalakad. Oo. Yung spinal ko kasi nagkaroon ng dislocate. Ngayon sabi sa akin sa Chinese General Hospital, kailangan kong i-maintain yung therapy. Kaya lang may kamahalan po din kasi yung therapy. Oo. Kaya hindi ko na kayang i-afford po yun. Nung last year po, na-diagnosis po ako ng colon cancer, gallbladder, myoma, tsaka UTI. Ang inano nila sa akin yung colon cancer, pero sabi naman nila, okay naman daw po na nadala naman to dun sa colonoscopy. Kaya lang ito lang mga nagkaraang araw. Nakita, teka Ate Rose, nakita sa colonoscopy na meron kang colon cancer. Opo, yun papunta pa lang ho yun, bali polyps po siya. Polyps. Nag-umpisa pa lang So, polyps. Opo. meaning hindi pa siya cancer o tinawag ng cancer? Papunta pa lang po yun, ma'am. Kasi wala marami pa. na nakuha sa akin dun sa colon ko po. Ngayon, natakot din po ako kasi sabi sa kanong doktor, after 3 months, kailangan magpa-follow-up check-up ka dun sa St. John's. Kaya lang po, wala rin po kasi akong kakayahan na i-sustain ko yung dahil may 2 pa ho akong anak na nag-aaral. Oo, so solo parent ka lang, Opo. 2 yung college, tas yung 3, anong mga year na? Bali yung 3 po, yung 2 tapos na po yun. May trabaho na po. Okay, Kaya lang mabuti naman. mag-aasawa na kasi sila. Ganun? Sabihin mo, wag mo na mag-asawa, bata pa yun. Ilan taon na ba yung panganay? 26 na po. Tapos yung pangalawa po, 24. Ang bata pa. Sabi mag-asawa na lang sila pag 30 na sila. May edad Hindi na naman po natin mapipigil yun, ma'am. Tama. Oo, alam na nila yun. So 2 nagpaplano na magpakasal. Opo. Okay. Opo, bali graduate sila ng business management. Yung isa naman po, drafting. With honor po yung 2. Wow. Alam mo, Ate Amy Rose, congratulations sa pagiging solo parent mo. Nakapagparal ka, nakapagpatapos ka ng 2 matatalinong anak. Opo. Oo. Blessing po yun. Oo nga, blessing talaga. Ayan. Pero, kahit pa paano, nakakatulong naman pa sa'yo sa mga gamot mo. O di ka nahingi? Hindi ko naman inaasahan ko na kung wala nag-aabot. nila ko hindi. Wala nag-aabot. Wala po. Pero pinag-aaral nila yung iba nilang kapatid. Bali, dun sa bahay, sila naman po yung tumutulong sa gastusin sa bahay sa ngayon okay. kasi wala akong trabaho. Oo, yung 3, anong mga year na? Bali, sabay-sabay po college po. Yung isa po, huminto po kasi gawa ng kulang po ang budget kasi gusto nun marine engineering po. Okay, tas yung 2? Yung isa po, accounting po, nandun sa kapatid ko. Doon nag-aaral siya. Opo, scholar po yun kasi valedictorian po siya. Wow, galing. Ang tatalino ng anak mo, Ate Amy Rose. Ikaw, hanggang anong year ka? 3rd year college lang po. Hindi ako nakatapos. Anong kurso? BEd po. Elementary education po. Oo nga. Pwede kang maging teacher, no? Opo, kaya lang hindi po ako nakatapos. Oo nga. Pero sa anong work mo? Anong trabaho mo? Bali account analyst po ako sa Summit Collection po. Account analyst. Ayun, oo nga kasi nasa accounting sa ka. Sa bangko po. Oo nga. Taga-singil po kami ng utang. Oo. Tapos yung yung isa, yung bunso, anong year na? Sabay-sabay po sana silang 3 kasi nung pandemic, natigil po din sila. Tsaka syempre yung sa budget po. Kaya sila nagpang-abot dahil may mga stop. Oo, di bali, so yung 2 nag-aaral, yung isa nag-stop. Opo. Sila bang magkakapatid nagtutulong-tulong naman? Nagtutulong. Yung lalaki ko, kaya nag-stop, nagtitinda po siya yung sa beef. Okay. Sabi niya, matigil muna ako. Yung itong nag-aaral ko ng IT, bali nag-apply siya muna para sa Jollibee ba yun? So, sabi niya, mag-apply muna ako kasi katulad niya wala ka pang trabaho. So ngayon, pero nag-work ka kahit paano, mayroon pa naman?
Wala po ako ngayon trabaho kasi pinababalik na nga ako ng boss ko, kaya lang sabi ko, hindi pa alam ko yung result ng ano ko, yung sa to the echo ko. Oo. Kailan mo makuha yung result ng to the echo? Bali, 3 to 4 working days. Nung isang araw ko lang po yun na pa to the echo. Siguro mga Martes po. Sige, tanong mo, basta pagkausap mo yung doktor mo, tanungin mo lahat ha. Para nang sa ganun. Wag mo pakyawin yung sakit ha. Hindi ko naman po pinapakyaw. ang dami mo nabanggit eh. But anyway, tignan mo mabuti. At siguro kung ano yung dapat na unahin, di ba? Lalo na sabi mo sa colon. Pero at least yung colon, ang magandang balita doon, hindi pa naman pala cancer, di ba? Opo, pero papunta pa lang po. Wag mo nang paabutin doon at napakahirap nun. And then, yung isa sa gallbladder? Gallbladder po. Tapos meron kang myoma. Yung myoma naman po, hindi na po kailangan operahan kasi magme-menopause na din po kasi ako. Oo. Ayan, okay. So, tanong mo sa doktor mo anong dapat na unahin for treatment, di ba? Para, so ngayon habang inaantabayan na mo yung resulta ng to the echo, no? Pero wala pang nakaschedule na any procedure muna. So, laboratory. Bali, yung sa, sa St. Luke's po, hindi nga ako makabalik. Gusto ko po nga sana paulit, kaya lang gawa nga sa budget po. May bayad pa, kahit charity, no? May bayad sa St. Luke's, ano? Meron po. Meron ka namang PhilHealth? Meron po, kaya lang hindi gano'n kaano yung PhilHealth ko eh. Baka hindi rin naaabot. Oo. So, kahit kasi mahal po talaga. Oo, kahit charity, merong dapat na bayaran, ano? So ngayon, ano ang priority mo? Anong ano mo? Saan ang susunod na instruction sa iyo ng doktor mo? Bali, sabi sa kanong doktor ko, pag nakuha mo na yung today ko mo, balik ka sa akin. Kahit sikin na humingi ng schedule, balik ka sa akin para malaman mo kung ano yung mga result. Ngayon, yung regarding din sa colon, yung sa colon nga po, hinihingi po nila yung result ng previous ko. Yun nga po, hindi ko na dala nung araw na yun. Kaya pagbalik ko, dadalhin ko lahat ng result para makita nila at para maano ko kung dapat ba ulitin yun sa colonoscopy. Oo. Pagsamasamahin mo lagi yung record, may medical records mo para anytime kasi, di ba? I-evaluate yan ng doktor. So yung result, saan yan? Sa Quirino Memorial ba o diyan sa ano lang? Sa St. Luke's pa rin? Quirino po. Quezon City po yung yung tinatawag na labor. Oo, sa Labor Hospital. Oo, so nandun mo na lahat. Wala kang result sa St. Luke's? Wala pa po ngayon kasi di pa ako nakakabalik kasi may kamahalan nga po sa St. Magkano ba? Yung 2D echo result mo, yun yung manggagaling sa Quirino Memorial Hospital, no? Opo, doon. Bali, ang today ko na yan, doon po ako nagpano sa heart center, nagpakuha kasi wala pong schedule. Pero babasahin siya sa Quirino? Opo, sa Quirino po na po. Okay. So yun, tapos yung ginawa mo kasi dati sa tawag nito, sa St. Luke's, doon yung na-avail mo, tama? Meron kang Opo, kasi ginamit po yung HMO noon dati, kaya nakaano ko doon. So doon ka muna sa sa labor, no, sa Quirino Memorial Medical Center. Okay. So ngayon, ang habang inaantabayan mo yung to the echo, meron pang ibang laboratory na pinapagawa sa iyo? Bali yung sa yung sa Chinese, yung maintain nga po na therapy. Yun nga po, kailangan po nga dapat 3 times a week, kaya lang may kamahalan nga po. Magkano yung may kamahalan? 1,000 mahigit po yun, tapos may pa ng doktor. Hindi ko na kasi matandaan. So yun yung pending mo, dapat gawin mo. Opo. Yun sa doktor, mabait kasi sa akin si Doc Kelvin Chan sa Chinese General Hospital. Hindi na ako pinapabayad sa Dr. C. Ang inaano lang nila sa akin, yung sa therapy ko, na 1,000 plus, 1,300 yata yun. Hindi ko na kasi matandaan eh. Oo. Okay, kasi so meron kang... Bali, isang taon na rin po ako hindi nakakapag-therapy, kaya yung sakit ko bumabalik. Yung sa spinal ko naman po, bali na dislocate po yun, nakita po dun sa MRI. Okay. Ano daw gagawin sa spinal mo? Bali, ET therapy. Kasi na-dislocate po siya, kumbaga naging letter S. Meron nga po nakapagsabi sa akin, meron daw po yun na yung
nagmamassage na para maibalik yung buto, bumalik yung Therapy yun, oo. ihis niya. Opo, therapy. Okay, so yan, Kaya lang, marami ka mga sabi, mahal kailangan. na po yun. Marami ka mga kailangan ngayon, ano? Sige, manawagan ka, Ate Emmy Rose, ano? Ate Rose, go ahead, hingi tayo ng tulong sa mga kababayan natin may mabubuting kalooban at pagsamasamahin natin yan para kahit paano makatulong dun sa mga pangangailangan mo ngayon, ano? Yung mga medical needs mo. Go ahead. Okay. Mama, mababanggit ko lang po, ma'am, kasi dati po akong nagteatro. Then, oo. lumalabas na rin po ako sa television dati. Sa Pipito Manaloto po. MMK. Okay. Doble Cara po. Lumabas na rin po ako. Gusto ko sana manawagan sa mga artista kung mayroong mabuting puso na makatulong sa akin. Si Lorna Tolentino po, nakasama ko na rin po yan sa MMK. Sana matulungan na rin Anong ako. screen name mo doon? Wala po, bali ano lang po ako, extra lang po ako Extra doon. lang. Okay. Opo, extra. Okay. Sa 700 Club Asia din po, na rin po ako, nag-lead role mother na rin po ako doon. Sige, okay, go ahead. Manawagan ka pa rin ng tulong. Go ahead. Sa lahat po ng mga maraming salamat po dito sa DZRH na binigyan ako ng pagkakataon na humingi ng tulong o dumulog. Dahil sa ganitong kalagayan ko, gusto ko na rin kasi magpagamot regarding sa spinal ko tsaka sa tuhod ko. Yung hanggang sa gumaling ako, yung lifetime na therapy hanggang sa gumaling ako, yun ang gusto ko sanang na kung sino yung may mabuting puso na makatulong sa akin, tsaka yung pagpapagamot ko rin sa colon ko, kung para matapos na po ito, kasi ayoko rin naman po huminto yung darating sa punto na lumala. Kung yung findings ng doktor ng heart failure, sana wag naman po, kasi mayroon pa rin mga anak kong maasa. Kasi dati nagagawa ko pa pong magtinda sa mga guards, sa lahat ng guards sa Araneta, Cubao. Pero hindi na kasi dahil sa kalagayan ko na hindi na ako makapagbuhat ng mabigat kasi bawal na. Kaya sa mga may puso dyan na makatulong sa akin, kasi gusto ko man maghanap buhay, hindi ko na rin magawa kasi gawa na hindi na ako makapagbuhat ng mabibigat. Ayan, Yan lang po. Okay, ayan mga kaibigan, doon sa mga kasamahang artista ni Ate Emmy Rose Noche. Ayan, mga maaring tumugon naman. At saan ka ba pwedeng makontak? Sige nga, announce mo nga, Ate Emmy Rose. Bali, pwede nyo naman po ako ma-message sa Messenger through Facebook. Yung Emmy Rose Noche po. Ang profile ko po doon yung... Meron pa akong profile din na nag-700 Club Asia po ako. Dalawang profile ko doon, yung isa po yung nakasuot po ako na parang prinsesa. Yung dalawang profile na po yun na Emmy Rose Noche po. Okay, so pwede doon na lang sa kanyang Facebook, Emmy Rose Noche. Sa mga mag-share po ng kanilang mga blessing, pagsamasamahin po natin, pwede kayo magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong through our EP Wina Pearl Hesoro 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen. Any amount, pagsamasamahin po natin. At bigyan ka muna, Ate Emmy Rose. Bigyan ka ng butihing senador, Supremo Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. At yan yung binibigay niya everyday sa ating mga katulad mo, mga pasyente na lumalapit dito. Ayan. And then, bigyan ka ng Sir Michael Guy. Michael is my guy ng Mayor Lakay Macalma. Sabi nga ng Mayor, MG Forex, 3,000 pesos. Yes, ma'am. Salamat po. Ayan. Pagsamahin natin 5,000 pesos at dun sa mga tutulong pa po, pwede sa GCash account ng DZRH Operation Tulong, naka-flash po sa inyong television screen. Pasalamatan mo yung ating mga donor, Ate Rose, at doon sa mga tutulong pa sa iyo. Okay. Senator Lito Lapid, maraming salamat po. At saka dun sa isa pong tumulong sa MG Forex. Si MG Sir Forex. Michael. Si Sir Michael na nagbigay sa akin ng 3,000. Maraming salamat sa mga tulong na pinagkaloob niyo sa akin. Kumbaga, sobrang saya ko kasi at least magagawa ko na lahat yung
mga dapat gawin ko sa sarili ko na makapagpagamot. Maraming salamat. At sa lahat na din ang tutulong sa akin na para gumaling na ako, maayos na yung pagdating sa kalusugan. Kasi, ma'am, sa totoo lang po, gusto ko pong maging artista, ma'am. Gusto ko maging singer po. Kumakanta rin po kasi ako, ma'am. Wow, sige. Okay. So, dun sa mga maaring tumugon, ayan, pwedeng-pwede. Maraming salamat, Ate Emmy Rose, ha? Saglit lamang. Maraming salamat din po, ma'am. Ayan, okay. Yan, talented si Ate Rose. Babalik po tayo, sandali-sandali lang. Meron na naman tayong 4 na minuto bago mag-alas 11 ng umaga. RH number Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Pilipinas, oras natin. Meron na lamang tayo 1 minuto, 11:00 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong. At ngayon, dako na muna tayo sa ating pong mga balita. Balikan natin, punta tayo sa Maynila. Alamin natin yung sitwasyon po doon sa mga isinarang kalsada bilang paghanda po sa rally. Yan po sa may Liwasang Bonifacio at yan po ay mamayang hapon. Alamin natin, hingi tayo update mula kay RH19 na Nolasco. Tina? Miss May, nakanatag na nga ang mga barbed wire at container van dito sa kahabaan ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Mendiola. Sarado na rin at nakaharang ang mga naturang barikada sa kahabaan ng Legada Street mula Figueras Street hanggang Rafael Street bilang bahagi nga ng paghahanda sa isasagawang Interfaith Rally Against Corruption mamayang 3:00 ng hapon. Abang tanging mga motorsiklo at bisikleta lamang ang maaaring makadaan sa ngayon sa Ayala Bridge. Sarado rin ang kahabaan ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Saang pati na rin ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson hanggang Liwasang Bonifacio. Gayon din ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza Street, Pugoso Street papuntang Quezon Bridge hanggang Liwasang Bonifacio. Ganon din ang Lerma Street mula España Boulevard, Picampa Street hanggang A. Mendoza Street. At sa ngayon, Miss May, makulimlim ang lagay ng panahon dito sa Kamaynilaan
at may pabugso-bugsong at katamtamang lakas ng ulan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH19 na Nolasco. Ayan po So anyways, tayo po ay magbibigay daan. Meron tayo kaninang panawagan na. Sandali. Ay, okay. Tataas daw yung presyo ng LPG. Naku po. Luluto tayo ng lugaw. Taas na naman LPG natin. Palugaw team. Tataas daw ng 3 pesos kada kilo yung presyo ng LPG. Patay na naman tayo dito. Ang mahal na naman ng ating LPG pag tayo naglugaw, no? Ang ating marketing marketing man. Yan, si Miko Derilon. Ayan, ang ating palugaw team. Orlit, paano ba yan? Tataas si LPG. Okay, punta muna natin si RH5 Val Gonzales. At alamin natin ang PNP General Hospital Health Service daw po ay humingi ng paumanhin sa Sandigan Bayan dahil sa pagdalaw ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta. Alamin natin, RH5 Val Gonzales. Val? May sa pagdinig ngayong umaga dito sa Sandigan Bayan 3rd Division ay nag-apology o nag-I am sorry si PNP General Hospital Health Service Director Police Brigadier General Porcia Manalad sa mga maestrado ng Sandigan Bayan. Ito'y dahil sa lumabas na mga video online na pagdalaw ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Marcoleta. Kinu-question kasi ng mga maestrado ng Sandigan Bayan kung bakit pinayagang tumanggap ng bisita si Senador Marcoleta kahit na mayroon itong medical condition na dapat ay bawal ang bisita. Isa kasi sa sakit ni Senador Marcoleta na inihayag ng ilang mga doktor ng PNP General Hospital ay ang sakit na pneumonia. Narito pakinggan natin si PNP General Hospital Health Service Director Police Brigadier General Porcia Manalad. For that purpose. And sa tingin namin kailangan may necessary protocols na as per the Sandigan Bayan Justice System. Yun pong pagdalaw, ma'am, ni VP Sara ni Senador Robin Padilla. Hindi po ninyo nabatid po yun, ma'am? Merong communication si Senator Padilla. Yan lang naman siya. Si Senator Robin po ay nagpaalam po before siya pumunta. There was a communication. Pero si VP Sara po. There is a parang meron silang pag-uusapan But sir, ma'am, I thought Sa pagdinig ngayong umaga, humingi ng daily notarized report ang Sandigan Bayan 3rd Division sa PNP General Hospital na naglalaman ng medical condition ni Senador Marcoleta na naka-hospital arrest mula nang ito'y maaresto noong sa 6 ng buwan ng Hulyo. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa pamagitan ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalak. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH Center, DZRH Operation Tulong. Ayan, maraming salamat IPV na Perla Sorot sa ating mga intern. Ayan, mula sa Capsule. Dito pa naman sila, matagal pa sila. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na